Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Maynila. Alamin naman natin ang latest na update at progress sa iba't ibang mga development, pati na ang paglilinis mula sa Binondo hanggang sa Divisoria. Andito tayo sa taas ng Binondo Intramuros Bridge. Ito ang bagong tulay na nagko-connect sa dalawang historical na lugar dito sa ating bansa. Naging attraction na rin itong Binondo Intramuros Bridge. Maganda rin kasi ang pagkakadesign nito. Malaki na nga ang pagbabago dito sa may Binondo. Marami ng iba't ibang mga bagong development, katulad ng mga bagong gusali, mga residential condominium na itinayo dito. Dito nga sa may Riverside, tapos na ito mga bagong kondo. Pero may mga ongoing pa na mga bagong building na tinatayo. Masarap din mamasyal dito guys kasi nga mahangin. Pwede ka rin mag-jogging dito dahil maluwag ang sidewalk. Ito na pala yung Grand Riviera Residences. May Chinese supermarket dito sa baba pero nagsara noong pandemic. Anyway, mula dito ay lakarin na lang natin hanggang doon sa may Binondo. At nandito na nga tayo sa may plaza sa harap ng Binondo Church. May bagong signage na pala dito na inilagay sa harap ng simbahan. I love Manila Chinatown. Mapapansin naman natin sobrang linis na dito sa may park.
Mula nang bumalik sa pwesto ang dating mayor ng Maynila, naging malinis na ulit ang syudad. Tingnan nyo naman dito sa mga kalsada, ayan malinis na. Nabawasan na rin yung mga spaghetti wires dito sa area. Sobrang lala ng mga spaghetti wires dito noon sa may Binondo. Ayan, kahit pa paano malinis na yung park dito. Kailangan lang siguro pinturahan ito ang mga fountain. Dito muna tayo dadaan sa may Lucky Chinatown Mall bago tayo pumunta ng Divisoria. Ang Lucky Chinatown Mall ay isang mall na pinatayo ng Mega World dito sa may Binondo. Maganda rin ang mall na ito kahit na hindi ganoon kalaki kung ikukumpara natin sa mga SM or Ayala malls. Halos kompleto din naman ng mga kilala natin mga stores at mga restaurant ay meron din dito. Marami palang entrance ang Lucky Chinatown Mall. Bukod sa mall, meron din ditong hotel at mga residential condominium doon sa likod. Dito tayo dadaan sa Chinatown Walk, napakaganda kasi dito. Isa pang pwede nyong gawin dito sa Lucky Chinatown Mall ang mag-food trip. Marami kasi ditong iba't ibang choices ng mga pagkain, marami ding restaurant sa loob ng mall. Marami din dito mga authentic na Chinese food. Ayan, meron pa ditong isang bagong atraksyon. Masarap talaga mag food trip dito sa Lucky Chinatown Mall.
Dito sa dulo, makikita naman natin ang Prosperity Tree. Meron pang extension ng mall dyan sa kabilang building, kung nasaan yung mga residential condominium. Pasok muna tayo dito sa mall, tingnan natin ang latest na ganap. Dito sa bungad pa lang, puro pagkain na agad. Ito na yung pinaka-atrium ng mall. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi masyadong malawak ang mall na ito. Pero kompleto din naman. Meron dito mga restaurant, mga cafe, may cinema, may supermarket, may clothing store at marami pang iba. Andito sa kabila yung supermarket. Napansin nyo ba ang daming bakery dito sa loob? Anyway, Metro Supermarket pala yung anchor tenant nila dito. Hindi na natin ikutin pa yung buong mall, pupunta pa tayo ng Divisoria. Mula dito ay walking distance lang naman papunta dyan sa kabila sa may tutuban. Pasok ko lang dito sa loob ng 999 Mall o di kaya sa 168 Mall. Ayan, makikita nyo naman yung kalsada dito. Napakalinis na. Pinapaliguan talaga at pinapower wash yung mga kalsada dito tuwing umaga. Kaya naman walang amoy at malinis talaga. Isa pa sa mapapansin natin, wala na masyado mga vendors na nagkalat dito sa Divisoria. Maayos na kasing pwesto nila, andito na sa loob. So ayun guys, biglang umulan, hindi na tayo makagala dito sa Divisoria. Pero kitang kita naman natin kung gaano nakalinis dito. Anong masasabi nyo sa malaking pagbabago dito sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!